Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-OFW. It's me, Gentleman Bok, na maghahatid na naman po ng pinakabagong balita para sa inyong lahat. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataon para pasalamatan ang lahat ng sumuporta at nag-subscribe ng aking YouTube channel. Gayun din po sa mga nareceive kong tawag at mga text messages mula po sa iba't ibang bansa na kung saan ay nagpahayag po sila ng patuloy na pagsuporta para sa aking channel sa mga dating pang mga videos natin. Patunay lamang po na ang mga ka-OFW ay sinusuporta ng ating channel at ito po ay talagang nakakataba ng puso at nakaka-inspire. Makakaasa po kayo na patuloy ko pong pagbubuti ng paggawa ng mga videos ito at para makapagbigay ako sa inyo ng quality, informative, yet entertaining videos para sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng buong may kapal. Nais ko po lamang kayo bigyan ng quick updates patungkol po sa COVID-19 cases sa Saudi Arabia. As of May 6, 2020, ang Saudi po ay nakapagtala ng total confirmed cases na 31,938. Total active cases, 24,946. Total recovery, 6,783. New cases, may kabuang total na 1,687. Matatandaan, ang isa po ang Saudi Arabia ang patuloy na lumolobo ng kanilang bilang ng kanilang mga COVID patients so far, pero patuloy rin po nila itong kino-contain or sinusugpo para po maproteksyonan ang libo-libo nilang local citizens, ganun po ang kanilang mga expats or foreign workers bunsod dito. Ang Saudi Arabia ay isa rin po sa straight out or direktang tinamaan ng kanilang ekonomiya. Patungkol po higit sa lahat ang kailang mga private firms or companies na malalaki doon. Nakapag-deklara po ito ng malaking pagkalugi bunsod nga po ng nasabing COVID-19 virus na ito. Ito rin po ang isang dahilan kung bakit nakapag-create po sila ng isang labor contract na kung saan ipapataw po para sa lahat ng mga expat and foreign workers nila. Kabilang na po rito ang ating mga kababayang OFW. Ang Saudi government has given directives to Ministry of Human Resources and Social Development to allow employers and all private companies to impose a maximum of 40% salary cut para sa buwan ng sahod ng mga manggagawa o mga expatriates doon sa kanilang bansa. At ang nasabing ministry ay alinsunod po sa kanilang layunin dito ay upang makabangon ang hanay ng mga negosyante na kung saan nalugi po ng dulot po ng nasabing COVID-19. Matatandaan, mahigit ilang buwan na rin po ang pagtitiis ng mga negosyante roon, yung malalaking firm nila bunsod po sa mga malalaking pagkalugi gawa nga po ng nasabing COVID-19 na ito. Upang makabangon, naisip nila ang isang paraan na ito na kung saan hindi rin po sila magsara, hindi rin po sila makapagpa-terminate ng mga empleyado o makapagpa-uwi sa kanilang mga bansa. Ito po ay malaking tulong para sa hanay nila kung ito ay magpapatuloy sa loob ng 6 na buwan na kung saan medyo tatatag ang kanilang ekonomiya at ganun din po magkakaroon na naman po ang kabangyaman ng bulsa nila para magpatuloy na mag-operate ng kanilang mga negosyo. Ang ministry po ay nag-set ng 2 kondisyon para sa wage cut na ito. Una, the company proves that it's facing financial trouble due to circumstances caused by COVID-19. Ang dapat daw po sa isang kumpanya ay magpatunay at makapagdeklara ng malaking pagkalugi upang mapatupad niya ito sa lahat ng kanilang mga empleyado ang pagbabawas na nasabing 40% maximum sa buwan ng sahod nila. Ikalawa, the wage reduction should be adhered with a reduction in total working hours. In other words, ang isang OFW or ka-OFW natin ay babawasan ng maximum 40% sa buwan ng sahod nito at ganoon din po may posibilidad na bawasan o i-trim down ang kailang daily working hours alinsunod sa pagpapatupad ng labor contract na ito na binigyan ng karapatan ang bawat employer na gawin ito sa kanilang mga empleyado. So in other words, ang isang OFW po, mga ka-OFW,
ay nahaharap na naman sa panibagong pagsubok na kung saan hindi man po ito permanente, ito po ay 6 na buwan lamang, pero sure po ako na iindahin nila ito dahil babawasan ng 40% ang kanilang buwan ng sahod at ito po ay makakaapekto para sa kanilang buwan ng padala rin po sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kung isang ka-OFW ay umuupa lamang sa Pilipinas ng bahay, ito po ay isang problema na sa pagbayad ng bahay nila sa renta. Ikalawa, bayad po sa tubig at ilaw. Ikatlo, panggastos po sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga anak. At pang-apat, yung budget po sa pagkain na kung saan ihahatag sa kanilang mga pagkainan para pagsaluhan ng kanilang mga pamilya. Ito po ay isang malungkot na balita, pero ito po ay dapat yakapin ng ating mga kababayan doon sapagkat ito po ay naipatupad na kamakailan lamang ng Saudi Ministry para sa pangkalahatan ng kanilang expatriates or foreign workers. Inuulit ko, ito po ay magtatagal lamang ng 6 na buwan para ibawas sa kanilang mga sahod ang 40% nito. Ito po ay inaasa magtatapos sa buwan ng Nobyembre at pagdating naman po ng buwan ng Disyembre, manonormalize na po pabalik ang kanilang mga sahod at matatanggap nila po ito ng buong buo. Nang sa gayon, makabawi rin po sila sa kanilang mga pamilya sa pagdating po sa araw ng Kapaskuhan at ganun po sa bagong taon. So, isang pagsubok pero kailangan harapin ng ating mga kababayan doon. Di lamang sila, ganun po ang ibang lahi na naroon. At sana po ay nakatulong ang video na ito para doon sa mga hindi pa nakapag-abroad na kung saan nanggaling ang 40% at ano pong basihan nila para gawin nila ito para sa kanilang mga empleyado. Hanggang sa muli, isang ligtas at mapagpalang araw para sa inyong lahat. Ako po si Gentleman Bok. Kung nanonood ka ng video ko ngayon, sure ako, mahal ka ng Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless.